So ngayon pag-uusapan natin is all about hypertension o high blood pressure. Kung ikaw ay pasyente, ang video na ito ay para sa iyo. Malalaman natin kung ano ito at bakit delikado, paano ito makakaapekto sa katawan, at pinaka-importante, paano natin ito makokontrol. Una dyan, ano ang hypertension? Ang hypertension ay kapag tumaas ang presyon ng dugo sa arteries. Normal ang presyon ng dugo kapag nasa 120/80. Pero kapag consistently, 140/90 pataas. Ito ay tinatawag na high blood pressure. Parang ganito lang yan eh. Iniisip mo ang hose ng garden, kung masyadong mataas ang tubig, puputok ang hose o masisira ang pipe. Ganon din ang nangyayari sa arteries at puso natin. Kapag mataas ang BP, pwedeng pumutok yung ugat. Kaya kapag nasa hospital kayo, tinututukan ng mga nurse yung blood pressure monitoring at vital signs at assessment bilang pangunahing part ng patient care. Kaya kapag merong mga itinatanong na importante sa inyo, mas magandang sabihin ninyo kung ano yung mga naramdaman ninyo na talagang naramdaman nyo na talaga. So, para mas ma-assess kayo ng patient, tsaka maibigay yung proper care para sa inyo. Dito naman tayo sa primary versus secondary hypertension. Ang primary essential, walang specific cause, kadalasan genetics at lifestyle ang dahilan. Kapag dumating naman tayo sa secondary, may underlying ng medical cause tulad ng kidney disease, hormonal imbalances, certain medications. Kaya kadalasan sa mga nurse, inaalam nila yung mahalaga ang patient history assessment para malaman kung primary o secondary at para matarget ang tamang management. Dito naman tayo, bakit delikado ang hypertension? Kapag hindi na control, pwedeng magdulot ng stroke dahil sa sobrang pressure sa utak, heart attack, strain sa puso, kidney failure, high blood BP or damaged kidney. At pwede rin itong magkaroon ng vision problem na damage sa blood vessel sa mata. Marami sa mga pasyente ang asymptomatic, kaya tinuturo sa nursing ang importance ng regular BP check. Ano ba yung mga risk factor at lifestyle? Sa lifestyle factors, sobrang asin sa pagkain, sedentary lifestyle, stress at poor sleep, alcohol at smoking. Pagdating naman sa medical factors, diabetes, obesity, genetics or family history. Yan. Sa nursing, ginagawa ang risk factor assessment at nagpagtuturo sa pasyente kung paano i-manage ang lifestyle para ma-prevent ang complications. Ito, marami may mga high blood pressure pero hindi nila alam na high blood pala sila. So dito, ano nga ba ang signs and symptoms? Maaaring walang sintomas, silent killer nga, di ba? Pero pwedeng makaramdam ng headache, dizziness, palpitations, nosebleeds. Kaya sa mga nurse naman, mahalaga ang vital signs monitoring at patient education para malaman agad ang warning ng sign ng hypertensive crisis. Dito naman tayo sa management ng hypertension. Kapag may hypertension ka na, ito yung non-pharmacological. Diet ng low salt, high fiber, fruits and veggies. Exercise ng 30 minutes araw-araw. Yan. Stress management, yoga, meditation. Siyempre, avoid smoking and alcohol. Sa pharmacologic naman, diuretics. Tulong asin ang excess fluid. Tapos yung ACE inhibitors, pababain ng BP. Sa beta blockers naman, pababain ng heart rate. Calcium channel blockers naman, yan yung relax ng blood vessels. Ito, sa side to ng nurse, kailangan i-monitor ng nurse ang drug compliance, side effects at effectiveness ng treatment. Kaya kapag yung mga patient, bago pa lang kayo nakakaranas ng high blood, kapag may tinatanong sa inyo, sabihin ninyo yung nararamdaman ninyo, history ng family ninyo pagdating sa high blood kasi kadalasan dyan yung binabasehan para malaman kung ano yung dapat na assessment para sa inyo. Para naman sa patient education and motivation, hindi lahat ng high blood pressure ay kailangan agad ng gamot. Pero healthy lifestyle changes ay malaking tulong. Importanteng regular na BP check at observation sa symptoms. Kung may nararamdaman na kakaiba, huwag atubiling patingin sa doktor. Ang hypertension ay manageable naman basta may tamang kaalaman at lifestyle. Sa nursing, mahalaga ang monitoring, patient education at intervention. Kung gusto ninyo ng iba pang videos tungkol sa nursing topics at health tips, subscribe na at i-click yung bell button para sa update kayo. Salamat sa panonood at alagaan natin ang mga puso natin.